Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, may kasabihan niya tayo. Sabi niya, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Yan po ang isa sa mga binanggit po ni Toby Chanko na talagang yung passport ng itong ni Saldi, bakit di makansi sila? Di ba? Ito, minsan ba sumagi na sa isip, kahit ng presidente man, o ng sino man dyan na pwedeng managot na sa ating namiminuno, na ang tanong, una, bakit si Saldico hindi umuwi? Pangalawa, kung si Saldico hindi umuwi, totoo ba talaga may sakit siya? Hindi ba tinatanong nila sa kanilang isipan o balita man lang o magpa-press con sila na malaman natin na bakit di nga pala umuwi si Saldino? Bakit inahayaan nila na ang Pilipino na mag-isip na kung bakit si Saldico ay hindi umuwi? Di ho ba? O kayo bibigyan ko kayo, i-emphasize natin kung bakit si Saldico hindi na uwi. Sige nga, kayo sumagot. Di ba? Mapapaisip kayo, teka muna, nag-resign ito bilang congressman. Di ba? Tapos nagkakasala. Ano to, nagbabakasyon lang? Nagpapagamot? Yeah. Kasi alam niyo mga kaibigan, may lumabas po na balita, ito na ito daw ay nahuli sa Spain. Di ba, namisa niya na balita na to, pero yung pagkakalabas nito sa Spain, hindi sigurado kung siya to. Ito, may papakita ako sa inyo mga video kung saan na ito, isasample ako kayo Tulad nito, makikita nyo dito, na naglalakad siya sa hagdanan. Ito hindi ko sinasabi mga kaibigan, hindi ko po sinasabi na totoo itong, hindi naman to AI no? Pero, hindi ko sinasabi sa inyo na itong lalaking naglalakad na to ay totoo ito. Pero viral po ito sa social media. Meron na po itong 14,000 share at million views. At sa paulit-ulit sa iba't ibang social media platform ay nagmi-million views siya. At may maraming sinasabi nila, si Saldico nga daw ito naglalakad na ito. Na kung makapaglakad daw sa hagdanan ay malaas pa daw sa kalabaw. No, talagang ako hindi ko siya sabing siya sa Saldico Gusto ko malaman isa lang, bakit hindi ito binabalita? Dalawa lang ito. Let's say itong bidyong ito, hindi totoo. Sabihin natin fake news o AI generated. Pagpalagay natin. Pero ba't di man lang binabalita o pinapact-check? Di ba mahilig mag-fact-check ang mainstream media? Oo, nang pa-fact-check sila. Sasabihin nila, ay hindi totoo to. Bakit ito kalat na kalat sa social media? Hindi nila i-fact-check kung ito ba ay totoo o hindi. Para malaman ng tao. O maliban na lang totoo ito. Maliban na lang, alam nilang totoo ito, hindi nila binabalita. Parang tikom lahat. Ang maingay lang yung baha, pati yung mga taong bayan Di ho ba? Napapaghahalataan na po Nagtatanong lang naman. Kasi nagtataka kami mga taong bayan. Etong video to, play natin ha. Teka, lalagyan natin ng sounds. Hindi, yung part niya, walang sounds na tinanggal ko kasi may sounds na music. Tinanggal ko yan, pero mamaya meron. Kita mo ayan siya yan. Hindi ko sinabi pa lang siya yan. Sinasabing siya yan, Europe huli ka ngayon, nasa Europe ka pala mukhaan nyo kung si Saldico nga Okay. May isa rito nagka-camera na sinusundan kung saan sinusundan itong lalaking to. Di umano si Saldico. Nakasombrero, may dalang bag. Hindi natin alam kung ano yung hawak niyang bag, no? Kung ano yung, kung pera ba yon or gamit niya. Ayan Kung si Saldico nga ito, napakalakas nito sa kalabaw. At wala to sakit sa puso. Kung siya to ayan mukha mo nga siya ba yan? Malabo yung mukha At hindi to AI. Sabi ko nga sa inyo, kung totoo man itong video na itong hindi ito basta nag-post lang. Viral ito mga kaibigan. Baka isa na kayo sa mga nakapanood nito. Paulit-ulit itong nire-upload at kada upload nito nagba-viral. Meaning, pag viral, nasa 1 million to 5 million views. So, 1 million views lang, isabihin, napakaraming influensya na nakakapanood nun. Di ba? Nakakapagtaka na yun. Teka muna, di ba galit na galit ang mga mainstream media pag fake news kumakalat? Lalo na pag ito, tiyatawag na si Saldico. Ba't tila yata tikom ang bibig ng mainstream media? Gusto namin malaman kung totoo ito o hindi Di ho ba? I-fact check nyo.
kung totoo ito. Ang mahirap nito, ayaw nyo i-fact check kasi ayaw nyo i-fact check kasi totoo ito. Kung totoo ito, bakit ayaw nyo i-adapt sa mainstream media nyo? Na ikaan niya ito, isang Pilipino na huli, si Saldico, doon sa Spain. Di ba? Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi yung Pilipino na kakakuha nito, batay sa mga comment bumabati ako sa comment, di ko siya sabi to sa mga comment ako nabatay na sinasabi, nahuhuli nila si Saldi doon, nakikita mukaan. Kung ganun pala, ordinaryong Pilipino nakikita ang mukaan si Saldi, bakit hindi magawa ng isang gobyerno ng Pilipinas sa atin na ito ay maimbitahan? At para kung hindi mapakapunta doon sa Senate, maisumpina. Mabigyan ng warrant of arrest. At makansila ang passport. Ang tagal na, isang buwan nang wala to Di ho ba mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin? Ako pinapahalata ko lang sa inyo nangyayari Ginigising ko kayo kasi baka nai-hypnotize kayo ng mga gobyernong ating ginagalawan Di ba? Na baka tayo nalilibang. Di ba? Anong buwan na ngayon pag pangalawang buwan na wala sa Pilipinas to, alam ko Mula na nagpa-check up kuno sa kanyang heart at nagpa-BP kuno sa Amerika. Di ba? Ito, i-fact check nyo to. Kasi yung mga nagko-comment na dito sabi, may mga litrato pa pong kumakalat. Ito teka, patapusin mo natin to Ayan Ngayon, may mga litrato pong ito, may isang Pilipina po dito nagsasalita. Pakinggan nyo Punta natin ang Four Seasons Hotel na papabalitan ng dito na si Saldico. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng Four Seasons Hotel dito. Talagang sikat sa mga prestisyosong tao ang hotel na ito. Kaya possible. Ito nga pala guys, ang Four Seasons Hotel. Ang hotel na to mismo sa puso ng Madrid. Sikat ito sa maraming kadahilanan. I-combine mo dito. Dito sinasabi ng ibang ang dami sasabi. Siguro mga lagpas 3,000 kung nababasa. Na 4 season daw itong hotel na to kung saan nandoon naglalagay si Saldico. Luxury history ang prime location niya. At alam mo ba, itong building na to ay dating Spanish bank at pre-reserve nila ito at ginawang prestigyosong hostel. So hayun na nga, dahil sa balibalita ngayong araw na nandito na daw si Saldico, kaya naman napadaan tayo dito. Tamang-tama naman may ganap ang hotel na to at nandito mismo ang mga prestigyosong tao sa oras na ito. At habang natin napadaan, napabidyo na rin tayo, baka mahagip ng ating camera si Saldico. So nagmasid-masid lang tayo, alam ko chismis lang yun, pero sana naman kung totoo man yun, ay eto nga, ayan, punta na kayo mga kababayan, abangan nyo dito si Saldico. Ayun lang naman yan sa chismis dahil napadaan na tayo, lagi tayong dumadaan dito tuwing naglalakad tayo. Ayan na nga, napabidyo na rin dito sa Four Seasons Hotel. At dito nga sa hotel na ito, ayun matatagpuan ang mga high-end na mga Hermes, mga Louis Vuitton, mga Gucci. Sa loob mismo ng hotel na to, may chance kang mag-shopping. So ayan na nga ang Four Seasons Hotel. 4 lang yan, pero 5-star po yan. Pwede ka mag-shopping dyan. Ito, dito napapabalita. Bakit hindi naman to puntahan? Hindi to pa imbestigahan sa si Saldi? Alam niyo bakit? Napakalaking bagay na umalis ka, nasa investigasyon ka ngayon ng bansa at wala ang balita sa'yo kung nasan ka. Samantalang dati sila Alice Guo, sino man umalis ng bansa, pinaghinalaan nyo kagad sila Harry Roque, ang bibilis nyo. Eto ka ba ng bayan ang pinag-uusapan dito? Bilyon na pera. Bakit parang relax na relax kayo dyan? Di ba? Ba't parang pa pinag-uusapan si Romualdez at si Saldi, parang tayo tahimik na lang, bigla. Nag-iiba naglilis tayo nalilis agad ng istorya, no? Andito na po tayo kay Toby Chanko, no? Painggan po natin si Toby Chanko. Pero bago yan, may mga kumakalat pong litratong ganito. Ayan, no? Na hindi ko siya sabi totoo ito, Hindi ko siya sabi totoo ito, pero batay sa litrato, may pumipigil dito na kuhanan si Saldico. At kahawig ng kahawig yung suot niya dun sa humaakit tagdanang kanina. Pati yung tikas niya, no? Hindi ko alam kung AI ito, kasi wala akong nababalitaan kasi dapat may nagpa-fact-check yung mga nagpa-fact-check dyan na mainstream media na mahilig mag-fact-check, kahit totoo sabi niyong fake news. Yung mga retired na tatanggalan daw ng AFP ba yon? Mga retired, ano ba yon? Mga retired na tatanggalan daw ng pension. Hindi naman sila nagsasabi naman sila totoo, sasabi yun ng fake news. Pina-fact-check nyo sila. Ito, i-fact-check nyo naman to kung totoo ito, hindi. Di ba? O pag hindi nyo pina-check to, isa lang ibig sabihin ito, totoo ito. Pag totoo ito, pinababayaan nyo na si Saldi, mamayag paglandoon
na walang ginagawa at tinititigan na natin. Di ho ba? Tama, mali. O yan o. Ito, hindi ko na parang, ito, pinalinaw ko na lang to. Kasi, huwag nyo pa yung mali pala yan kasi daming daliri o. Iba yan. Ibang natin. Ito lang, itong larawang ito. Ito yung original na nakuha ko eh. Pero hindi ko alam katotoo ito ha. Ito, fake to kasi ito yung daliri oh. Anim daliri. Fake yan. Oh. O ngayon, anong panabla nyo rito? Anong panabla? Ito yung na original na tinakpan daw ang muka na si Saldi ko daw na kinukuhanan. Wala akong makita rito na ayan O sige, dumako na tayo sa ating pag-uusapan ngayon, pero bago yan, dito ba tayo kay Elisan Fernando? Pasyon. Ayan mga boss. Pakinggan natin si Elisan Ayan Fernando. mga boss. Dahil hindi naman natin nakikita at nalalaman kung anong pinaggagawa dito sa ICI, pumunta tayo dito mismo para magsumite ng urgent appeal na i-live stream ang lahat ng proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Sa halip na magbigay ng sagot, puta, ang nangyayari, mas maraming tanong at kalituhan ang nangyayari dulot ng ICI. Bakit kanyo? Bakit kasi tinatago? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan at anong nangyayari doon sa loob ng proceedings. Ang pinag-uusapan natin dito ay daang bilyong piso o maaaring trilyong piso na nawala, natangay, dulot ng anomalous and ghost flood control projects. Matter of public interest yan. Karapatan nating malaman kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Halimbawa, sinabi ng ICI, wala daw silang nakikita na direktang koneksyon o link sa mga politiko. Ang nakikita lang nila yung mga kontraktor at mga engineer. Ganon sila kagagaling kunwari yung mga ICI na yan. Tapos tiyatago nyo yung pa-investigasyon. Wala sila nakikita na kahit ano. Kayo ba naman? Kayo, tanongin ko kayo mga ICI. Kayo ba nakapag-imbestiga kayo dyan? Bakit kayo naging ICI? Wala lang, gusto nyo lang maging ICI kayo? Hindi. Sino nilagay sa inyo dyan? Yung kapangyarihan na namiminuno sa Pilipinas. Hindi, tama ho ba? Ba't dyan kayo? Huwag nyo sabihin na nagkusa kayo dyan at nagtayo kayo ng institusyon dyan ng ICI. Di ba? Ang makapangyarihan naman kayo. Ano ibig ko sabihin? Yung mga kontraktor na yan, makapagtatayo ba ng mga building yan o ng mga tulay, mga kalsada, makapagpapagawa ba yan kung walang nangunguna sa kanila na mataas na gobyerno? Tapos sabihin nyo, wala naliling? Hindi nyo ba yung nakikita? Ha? O talaga naggagaling-galingan lang tayo? Kayo yata yung mga biglang alam mo yung mga tipong mga kinalawang, alam mo yon. Halimbawa, ganito. Halimbawa, dentista. Dentista, hindi naman lahat ng dentista, Halimbawa, dentista ka. Nagtapos ka ng dentist. Nag-clinic ka. Siyempre, marunong ka. Di ba? Nagbubunot ka ng ngipin. Lahat-lahat ginagawa mo. Palagay natin, tapos, huminto ka sa pagiging dentist mo kasi nga nagkaroon ka ng problema. Pagpalagay natin, 20 years kang huminto ng pagiging dentist mo. Tapos bigla kang sumabak sa pagiging dentist. Sa tingin mo, makakabuhot ka ng ngipin? Kahit dentista ka? Tanong ko sa inyo. Pwede. Pero hindi ganun kadolobhasa tulad ng dati. Correct? So, ibig sabihin, ang tawag nga sa Pilipino doon, kinakalawang. Kailangan mo ng pagsasanay. Tanong, kayo bang mga ICI kayo nung sinabak kayo dyan? Magaling na kayo mag-imbestiga? Ha? Yung ba linya nyo mag-imbestiga? O gumawa ng independent body, gumawa ng independent investigation, bigla kayo sumalang dyan. Hindi namin kayo kilala mga individual Siguro iba sa inyo, kilala ng iba. Pero kami, sa amin, hindi namin kayo kilala So, ibig sabihin, ganun kayo kagagaling? Magaling pa kayo sa mga talagang kala si Rodante Marcoleta, kung saan litigation lawyer, talagang sanay sa makakipagdebate, sanay sa pakikipagtalastasan, sanay sa kagatuloy nila Ping Lacson. Kaya ako, hindi ko ito, pagkatanggol ko si Ping Lacson ngayon. Ibig sabihin, mas magaling pa kayo kaysa sa mga senador. Tapos itinatago nyo pa, Wow! Ang lupit! Di ba? Kayo na! Di ba? Pinagtsagaan na nga namin si Senator Ping Lacson kahit ganun Di ba? Kahit alam namin tuta yun Di ba? Pero wala pa rin. Di ba? Kayo pa rin. Tuloy natin. Talaga ba? Sinong pinagluloko nyo? Kahit under oath, pinagsasabi na ng mga kontraktor, ng mga district engineer, na meron silang kasabwat ng mga senador, mga congressman, tapos sasabihin nyo, walang direktang koneksyon. Under oath yan Si Zaldico, na congressman, kontraktor,
contractor at approacher, hindi nyo mailink? Siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga anomalous? Alam nila yan. Walang pinagkaiba yan doon. Halimbawa, kapatid ko. Ha? Kapatid ko yung kapatid ko. Ha? Tapos pag nakita nila, sasabihin nila, hindi mo kapatid yan. Hindi. Binigyan mo ng papeles, birth certificate, ito kapatid ko. Saka kadugo ko yan, kalaro ko yan, bata pa, kapatid ko yan. Talagang kapatid mo. Pa-DNA tayo, kapatid ko talaga yan. Ha? Sasabihin sa'yo ng mga yan, hindi mo kapatid yan. Ganon sila maglihis harap-harapan. Kahit alam mo yung katotohanan. and Ghost Flood Control Project, ICI. Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Naglolokohan na lang tayo dito eh. Harap-harapan yung ginagago, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya, sabi, hindi na daw sila magpa-participate dito sa ICI. Ano nangyari? Ano ba kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sibat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Di natin maiiwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako ngayon ang iniisip ko na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot dapat panagutin. At kung mas lalong lumalayan ng karoon na ICI. kailangang ikulong kahit pa kaalyado ninyo, kakampi ninyo, ikulong ninyo. Hayaan nyo na magalit ang mga tao. Putang inang yan. Pera namin pinag-uusapan dyan Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, nagagaguhan lang tayo, nagtataki pa ng tae, dapat dito tayo mag-rally. Kalampagin natin, bulabugin natin ang ICI. Nang sa gayon, mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil ang pinag-uusapan natin dito, buwis. Naku, mag-rally yata dyan sa harapan ng ICI na yan. Di ba? Nagtayo pa kayo ng building na yan, no? Tignan nyo, ICI. Sa sa likod ni Eli San Fernando. ICI. Ay, no? Pinatayo nyo pa. Di ko alam kung pinatayo nyo dati ng building, inarkila nyo para mag-ICI. Ang gagaling nyo no? Kala nyo, lulupit nyo no? Hindi porket Marcos nakaupo, lulupit nyo. Ang daan nyo yan. Ha? Hindi porket malupit na kakaunti, nabusog kayo ng mga palakpak, at binusog yan si Marcos ng mga kakaunting loyalista, magagaling na rin kayo. Tandaan nyo yan. Ha? Marami nakakapansin, hindi kayo magagaling. Ya, ilabas nyo yan, isa sa publiko nyo yan. Tingnan natin kung ano yung mga tanong nyo dyan. Alam ko kaya, dalawa lang, tingin ko ngayon, sa ngayon kung bakit hindi sila sa publiko yan dalawa lang Una, teorya ko lang una, walang kalupit-lupit tong mga tanong ng mga to. Tanong pambata, hindi marunong magtanong. Di ba? Pangalawa, maaring nagtatanong-tanungan lang sila, at yung mga tanong nila, walang sustansya, at higit sa lahat, may pitatakpan. Mabubuko sila. Di ba? Dumako na tayo sa ating pag-uusapan dito kay Toby Chanko. Ayan hindi po, itong litrato pong ito, wala lang po ito, nakita ko lang po ito, pero hindi naman talaga yan ang litrato may hawak ng passport niya. Pero, ibig sabihin lang niya to, lumalarawan lang tong litratong ito, mga kababayan, na si Chobby, gusto niya, hindi totoo tong litratong ito na may hawak sa passport gusto ko lang ilarawan na si Toby Chanko na gustong-gusto niya i-cancela itong pinapakansela ng passport, lumalarawan sa pagkansela ng passport ni Zaldico. Pero panoorin natin itong pinakatapos. Ito, no? I hope, okay. Okay. This is my second time here to be invited, Okay. para may mga information na tinanong sila sa akin. So, tulad ng una kong commitment naman, and ever since before, lahat ng nalalaman ko, isi-share ko sa kanila. No? Ngayon, kung ano man yun, I think it's better for them to be the one to disclose para alam nila kung ano yung pwede na sabihin, ano yung hindi. Kasi ako pumunta dito para makatulong, di ba? So, ayoko naman na ako pa magsasabi, mas nasa kanila yon kung ano yung gusto nila sabihin na nakuha na yung information sa akin. Pero saan yung initial na mga information na nila baka pwede ka lang check on? Hindi, wag na kasi sabi ko nga, I respect the ICI, we respect their process. It's up to them, no, to disclose kung ano yung mga importanteng nakuha nila sa akin. Yun na lang. But is it just about flood control or even No. It's not about flood control only. It's about infrastructure projects in general. Hindi ka pa sir dun sa mga na hindi bago ka information na ibinigay sa ICI, additional dun sa ulo na Yes, may mga bago silang tanong na clarifications para maintindihan nila mas lalo kung paano yung proseso.
So, nagbigay tayo kung ano yung nalalaman natin tungkol sa mga bagay na yun. Siyempre, alam natin, sinabi natin, may mga bagay naman na hindi tayo aware. So, sinabi rin natin na hindi O, ako. tama. May mga binigay na dokumento tong si Toby Chanco doon sa ICI. Kung sa nangyari sa Senate to, anong ginagawa ng Senate? Di ba pinopost minsan sa Facebook? Pinopost na kalalaman ng taong bayan kung alin yung sinubmit nitong ni Toby. Di ba? Yun niya lang, USB niya, di ba? Meron siya. Ipinlash ni Senator Marcoleta sa kanyang PowerPoint dun sa Senate at nakita ng taong bayan na pag-aralan kung alin yun. Tama, di ba? At least alam namin kung ano totohanan. Enak ng tete sa ICI na to, wala eh. Di ba? Nakakaloko kayo eh. Totoo, nakakaloko kayo. Pinagluloko nyo mga tao. Huwag nyo naman kami lokohin, sir. Huwag naman. Mga OFW, iba pinagluloko nyo. Baka senior citizen, niloloko nyo pa eh. Di ba na kami nakapag-aral kami? Huwag nyo naman kami lokohin, sir. Di ba? Aware dyan sa sistema. Is it about budget insertions? And not really about budget insertions. It's about everything. It's about how it is budgeted, what are the possible ways of corruption. Yung mga ganun, di ba ganun naman yun? So yung statement, statement ko rin tawag yun, testimony niya sa Senate, sir, basically illustrates yung parang chain of corruption. Mm-hmm, yes. Was that the same thing that the ICI was interested now in when you sir? Was that the same subject that the ICI was interested in then? The chain of corruption from who's going to, who's talking to whom, who's giving whom, what, diba? Siyempre, party naman yun. Party lahat yun. Party lahat. What do you think, pagka ganun, sir, anong pakiramdam nyo na is the ICI zeroing in on maybe particular individuals who may have taken a part in the corruption? No, it's really the process. Siyempre, they will not disclose to me naman those things. Eh. So, it's mostly yung proseso para paintindihan nila no? Kung paano yung mga posibleng gaps, saan posible nagkaroon ng corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat. Eh. Yes. So, nag-elaborate ka, sir, about it. Yes, and additional information. Alam mo ito tamo ito kahalagahan ito yung epekto na tinatago ng mga ICI ay investigasyon. Tamo, sabi ni Toby Chanco, mahalaga ang investigasyon. Maski ako makapagdadagdag ako, halimbawa ako yung binaha. Makapagdadagdag ako ng mga ebidensya sa salita man lang o magbabayran sa social media base sa sasabihin ng ICI pati ng resource person nila doon. Halimbawa, sinabi ng resource person nila doon, sinabi doon, ay sa Bulacan, hindi naman binabasa parting ganito eh. Anong alam ng ICI doon? Pero yung mga nakatira sa Bulacan na binanggit yung lugar na yon, na sinabi ay hindi binabaha doon, pwede mag-react eh. Anong hindi binabaha? Binabaha kami dito. Gets nyo? Makapagre-react yung taong bayan sa lahat ng mga salita nila. Eh hindi niya kami makakapag-react eh. Tinatago nyo. Ano ba naman kayo? Claire, ito yung pangulo na pinagmamalaki mo. Na kapag daw yung taong bayan, nasasagot naman niya. Matagal lang tinataw ng taong bayan, isa publiko, yung ICI na yan. Pero hanggang ngayon, hindi sinasa publiko na may kapangyarihan ay otoridad. Yung amo mo. Hindi, it's not really about individuals. It's about the process, kung paano, kumbaga sa ano yung tinatawag ng modus operandi, di ba? Okay. Hindi, sinabi ko na naman sa Senate, di ba? I mean, why will you, yung lagi ko sinasabi, why will you insert projects doon sa distrito na wala ka naman kinalaman, di ba? Tama. What is your kung wala kang political benefit doon, what is the benefit to you? Bulsa, binubulsa. Pero pinapabalik pa po ba kayo dito sa ICI? Wala pa naman sinabi. Pero yung nature na pagtawag sa inyo, bigla lang talaga, sir. Hindi, sinabi sa akin yan. I think, ano ba yan, Biyernes, I think Monday or Tuesday. Sinabi sa akin. So yung ICI is under scrutiny. Number one, yung credibility. Kasi hindi nakikita ng tao yung investigation. But since you're a resource person, how do you
probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings. Do you think this is ano ba to, may Okay, number one yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, former Secretary Babe Singson, yung head ng SGV. So, you cannot question their integrity. It's beyond question. the direction of the investigation? I mean, syempre ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin. No? I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. Do you believe naman, sir, in the way the ICI said that? Yes. What do you think? What do you have the confidence na this is a serious investigation? Hindi, because alam naman ng lahat di ba? Alam naman ng lahat na galit yung tao. Okay? Alam naman ng lahat na hinahanap ng tao yung katotohanan. Tapos, hinahanap ng tao yung katotohanan. Kaya hinahanap kasi nagtatago. Correct? Hindi ka maghahanap kung hindi nakatago. Correct? Sa salitang naghahanap, naka-hide yung hinahanap. Kasi kung hindi naka-hide ang isang bagay, hindi na pwedeng sasabihin na hinahanap. Nakita na ibig sabihin. So, isabihin, hinahanap, nakatago. Tapos yung investigasyon, tinatago nyo? Anak ng tetig naman kayo. Hindi ho ba? Naman ng lahat na may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga gumawa ng kasalanan. Eh. Alam namin kung Ang sino. kailangan na lang buuin dito is yung ebidensya. Oo. Para May ebidensya na rin kung tutuusin. Ayaw lang ilabas ng mga yan. mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, talagang may kasalanan. Diba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag final sa korte. In terms of accountability, how high should this be? Wala. Kung saan pupunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan sila dalhin ng ebidensya, dapat, yun ang papailan ng maso. The risk of being repetitive is the representative called you. Hindi ko alam kung nagpa-condemn petition na sila, pero ang call niya was to cancel the past. Yes, no? Okay. This I will be very clear, no? And I hope those in charge in government, Okay. especially the DFA, Okay. hears this loud and clear. Okay? Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Okay. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Yeah, si Pangulo. Yung Pangulo Kasi pag Marcos. dumating sa punto, Siya ang may kapangyarihan dyan yung Pangulo eh. Kung ayaw ng DFA, suspindihin. Magiging may bias na mangyayari. Di Pangulo na mangialam. O suspindihin mo ng passport. Ba't di ginagawa ng Pangulo yun? Sige nga, palaisipan ba yan? Sige nga po, palaisipan po ba yan? huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Okay. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. At Tama. tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. Correct. At baka doon na sila magduda Oh. sa sinseridad. Yung mga loyalista, pinagtatanggol pa rin si Marcos, hindi niya, walang kinalaman si Marcos diyan. Walang kinalaman, di na makabalik-balik yung tao sa Saldi. Wala pa rin kinalaman. Taknang teting naman kayo. Papagtanggol nyo lang yung amo nyo eh. Hindi nyo amo yun, ginudiyos nyo na yan eh. Nung investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung Ito na lang si Ante Clara. Anong sinabi niya? Si Sara, yung laptop, pinag-aano niya yung laptop, panahon ng tatay niya yun. Hindi naman sa panahon ng tatay niya kasi pinag-uusapan dun eh. O kayo nung panahon presidente. Ang sabi ni Sara, si Saldi. So, ibig sabihin, para mo pitatanggol, si Saldi.
Saka bakit Malacanang nagsasalita pag kay Saldi, pati kay Romualdez? Wala kayong karapatan dyan. Bias kayo kapag pektanggol nyo yan. Di ba? Di ba dapat kansilahin nyo? Tapos pabayaan yung abogado niyang questionin Oo. sa korte yung pagkansila. Bakit? Bakit parang tila baga, sila pa nag-abogado? Oh, nagbubulag-bulagan lang yung mga tao dyan, lalo yung mga loyalista, nakakapag-init ng ulo po. Bakit? Yung mga loyalista, alam na alam nila. Tanungin mo yung mga loyalista. Alam mo ang dami kong tinanong, ito sagot nila. Bakit hindi mapauwi ni Marcos si Saldi? Bakit mo sa akin tatanong? Pakialam ko dyan. Tapos nagagalit ka sa mga umuusig kay Saldi? Tapos pag tinanong ka, kaya sagot mo? Abnor, naku naman. May legal na proseso naman eh. Function nila yan. Function nila yun eh. Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo baka mali ako eh. 11983? Okay. 983, Passport Act ba yan? So, sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron hindi nasa Tama. Passport Act, Section 4 o Section 5. Nahandyan yung grounds, tignan natin kung matalos pa yung memory natin. At least dun sa R8, hama tayo. Or is authority to issue deny or cancel? Yan. Okay, ganito ha. Medyo matalas pa pala memory ko. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Tama? Yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Wala. Hindi pa ba- Nagkagulo na nga sa Mindiola, nagkagulo lahat-lahat na eh. Nagrally na eh. Wala silang pakialam dyan. Kung talagang ang isang leader natin may pakialam, yung pagkakagulo sa September 21 nakaraan, dun pa lang natauhan na siya. Hindi, ang sagot ng spokesperson niya, alam ko na kung may pakana niya kung sino. Sino ba ang gustong malagay sa pagiging presidente? Sino ba ang gustong matanggal si President Marcos? Biruin mo, layo ng sagot niya. Bugok. Bugok ka. Yun ang sagot ko, yung sagot ko sa'yo. Kababae mong tao, bugok ka. Pasok doon. So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So ba't hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita niyo possible reasons why hindi yung proseso? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko nga alam eh. Kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Pwede naman napahaging ng ICI yan. Hindi namin napag-usapan. Ano po? Si Representative. Hindi. Wala naman personalities eh. Wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities. Alam mo kung sa panahon ng Pangulo Duterte to, at panahon ng sinong presidente, kahit sa Pinoy, ang presidente magsasalita, magpe-press ko niyan about sa mga nangyayari. May nakita ba kayong nag-press ko ng leader natin? Wala. Sasabihin niya, trabaho lang. Hindi namin kailangan trabaho lang, sir. Kami, tatrabaho din kami, sir. Nagpapakapagod din kami magbayad ng tax sa inyo para pagtrabahuin namin kayo. Nagtatrabaho kayo, pasahod namin kayo, pwede namin kayo utusan. Sana unutos ng taong bayan, mangilam na kayo. Para matapos na to. Ayaw nyo pakilaman. Bakit? Pinsan mo? Bakit? Best friend ng pinsan mo, yung Saldi? Tanong ko lang, yan po, hanggang dyan muna tayo. Halata naman po natin, mga kababayan, kung ano talagang pagkatakip dito. Obvious naman eh. Kung sino nagpapakatuta doon sa Senate, alam naman natin. Di ba? Dito lang po muna tayo sa inyo. Paalam.